Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000. Kawawa naman, no? Kahit na hindi nangyari yun, kahit papaano ho, yung oras sayang. Di ba? Nagtanong ang babae kung bakit ganun lang ang binigay sa kanya, ang bigay sa kanya, at doon nagalit si Duterte dahil sa galit at kalasingan ni Pulong ay ako ay nakita niyang pagbuhusan ng galit. No, mula second floor ng bar na aming pinwestuhan ay minura-mura niya ako at tinulak pababa ng hagdan. Grabe. Sabi ni Kian, magaganda kasi ang mga Bisaya. Hindi, ako naniniwala ho talaga ako doon. Ano? Dahil, biruin mo naman, yung mga simoy ng hangin sa kanila, yung nalalanghap nilang hangin, yung mga kinakain nila, lahat po sariwa. Pagdating po sa Maynila niyan, mga kababayan, medyo lamog-lamog na yung mga pagkain, hindi na ganun kasariwa, di ba? Kaya yung mga kutiso ng mga Bisaya, ng mga kapatid nating Kabisayaan po, magaganda yung kutis makikinis no? Sinubukan ko pong umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng bodyguard ni Paulo Duterte sa first floor, no? At sinabihan na isarado ang pintuan. Aba, kaya pala naipit na sila. Inundayan niya ako ng saksak. Nakita ho natin yan, mga bossing. Nakakapagod pala tong content na ganito. Nagbabasa ng salaysay. Para akong si nito Para akong si Charo Santos no? Tuloy ka na. Inundayan ng saksak sa tagiliran at doon ay pinagmumuran niya ako ulit at pinagbabantaan na papatayin kita at hinedbat. No, Binimanman Plaza, baliw ka rin. Bakit naman? Binabasa ko lang naman to. Kasi idol nyo. Yung nandito, idol nyo yung nadidiin. No, kaya nagagalit sila sa akin. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi ng patawad kung anuman ang nagawa. Kasi nga yung bodyguard na isa hindi na bigyan ng above daw. Kaya nagalit si Duterte, si Pulong Duterte. Ang aking ulo ay inundayan niya ulit ako ng kutsilyo. Kita sa video, no? Nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, agad pinapatay ang CCTV sa lugar at doon ako na corner, doon sa bandang gilid ng aho, no? Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Trauma? Nakakatrauma ho yun, mga kababayan. Hindi mo alam kung any moment matatapos ang buhay mo. Tapos may hawak ng kutsilyo. Ano po? Sabihin mo na, sabihin mo na, hindi naman itutuloy ni Paulo Duterte, mga kababayan. Pero hanggat hawak niya yun, hanggat nandun ka, corner ka sa gilid, malaki ang posibilidad na magdilim ang paningin. Di ba? Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar, suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Duterte dahil sa galit niya sa akin. Alas 5 na, nagsimula alas 2 hanggang alas 5 na ng umaga nang inaabutan na niya ako ng pera. 1,000 kada suntok, Diyos ko Lord. Grabe naman yun. Suntok, bang! 1,000 sa'yo. Tadyak, 1,000. Nai-imagine ko yung salaysay dito Matapos, ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik na siya, no? Bumalik na sa may Woodridge para doon talik sa isang kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera. Aba, saglit lang. Matapos, ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa Woodridge para doon makipagtalik sa isang kinuha niyang babae sa akin. Kaya niya nasabi na nakipagtalik daw, mga kababayan, si Pulong kasi sabi niya sabi daw ni Paulo Duterte na siya ang magbabayad, no? Yung binubugbog ni Paulo nung babae. Kung di ko daw bayaran ang babae, ay ako raw ang kanyang papatayin at hahantingin. Aray ko, Lord.
talagang may pagbabanta. Noong nasaktan ka ni Duterte, ikaw ba ay sumangguni? Eh, sabi niya dito, wala po. Hindi ko na po naisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ay balikan niya. Oh, at sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na din sa aking pamilya. Ayan, oh. Di ba? Pag nalaman niya, at sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na din sa aking pamilya. Damay pamilya, mga kababayan. Di ba? Parang parang sa North Korea yun ah. Di ba? Aizen 24, kumain ka na ba, Heril? Jam Castillo, yari ka ngayong pulong. Parang North Korea, no? Pag tumakas ka sa North Korea, ang ahantingin ay ang pamilya mo. Kung gano'n, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo sa investigasyon na ito na ikaw ay tunay na sinaktan ni Pulong? Alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hine-headbutt at inuundayan ng kutsilyo ay may CCTV. Yun na nga po yung napanood natin, mga kababayan. Kaya ko pong patunayan na may CCTV dahil madalas po akong magpunta sa bar. Nakakapagod yung ganitong content, yung magkwento. Mga kababayan, sabi ni Bridget Senda, ang 51 billion pinang chicks lang pala ni Pulong. They are so very dangerous family Duterte. Dapat tanggalin sa Senado. Kung sakali ho na makakulong si Paulo Duterte dahil ho dito, naku po, ilan na sila? Tapos si Inday Sara Duterte nanganganib din na makulong din ho, mga kababayan. Grabe ho, Yung mga ganyan. Kung totoo man ho ito, ayan ho, di ba gano'n naman tayo? Kada page, sa Pilipinas kada page, mga bossing, may pirma. Ayan, tinanggal lang namin, hindi pinakita. Di ba? At yung pang-apat na, nasan ba yung pang-apat? Yung pang-apat na pahina ho, ayan, di ba? Meron talaga. Tinanggal lang yung mga pirma ho. Ayan, Ay, nako. Ano ang sabi ni President Duterte, nakulong ako 2 beses. ito, ni Father, ano apelido ulit ni Father? Mga kababayan. Father Reyes. Ito po yung padre, na tumatakbo po, mga bossing.